Nagsisimula ang pelikula sa isang tiwangwang na disyerto ng California, kung saan nagtitipon ng mga manonood upang manood ng isang pelikula. Maya-maya ay dumating ang isang sasakyan ng pulis sa pinangyarihan at sinira ang lahat ng upuan na ginamit bilang props. Pagkatapos ay bumaba si Sheriff Chad sa kotse, kumuha ng isang basong tubig mula sa kanyang kasama, at nagsimulang ipaliwanag ang ideya ng pelikula. Nagsisimula siya sa pagsasabing maraming sandali sa sinehan ang nagaganap ng walang anumang dahilan. Sa pagbibigay ng mga halimbawa ng mga pelikula tulad ng Romeo at Juliet, The Pianist, at JFK, ipinaliwanag niya na ang lahat ng magagandang pelikula ay naglalaman ng mahalagang elemento na tinatawag na walang dahilan, dahil ang buhay mismo ay puno ng walang anumang dahilan. Pagkatapos ay ibinuhos ng sheriff ang kanyang tubig sa lupa na binibigyang diin ang pagkilos na walang dahilan. Pagkatapos niyang magmaneho, ang isang accountant ay namahaji ng binocular sa lahat at pagkatapos ay umalis siya sakay ng bisikleta. Sinimulan ng mga manonood na obserbahan ang malayong tanawin sa pamamagitan ng kanilang mga binocular, sabik na naghihintay sa pagsisimula ng pelikula. Sa una, wala silang nakikita kundi ang tigang na disyerto ng California, dahilan upang magkomento ang isa sa kanila kung ito ay isang lumang tahimik na pelikula. Ngunit biglang, nakita ng isang babae ang isang dump area at may nakita siyang gumagalaw. Pagkatapos ay sabik niyang iminungkahi sa kanyang mga kaibigan na tumingin sa direksyon na iyon. Ang eksena ay lumipat sa basurahan, kung saan ang isang gulong ng kotse na nagngangalang Robert ay biglang nagkaroon ng buhay. Sa simula, natututo itong tumayo ng tuwid at pagkatapos ay nag-iisip kung paano gumulong. Pagkatapos ay nakatagpo ito ng isang plastik na bote ng tubig at nag-alinlangan bago ito gumulong. Pagkatapos, nakakita ito ng maliit na scorpion at dinurog ito hanggang sa mamatay. Ngunit kapag nakaharap ito sa isang basong bote ng beer, hindi nito nagawang durugin ito sa pamamagitan ng paggulong sa ibabaw nito. Dahil sa pagkabigo, nagsimulang mag-vibrate si Robert at gumamit ng psychokinetic powers para basagin ang bote. Ito ay nagpapasabik sa mga manonood at sila ngayon ay ganap na namuhunan sa pelikula na ito. Sa sumunod na eksena, sinimulan ni Robert na gumulong sa disyerto at pumunta sa bayan. Sa daan, nakatagpo ito ng lata at ginamit ang parehong psychokinetic power nito para pasabugin ito. Kasunod nito, nagpatuloy ito sa kanyang paglalakbay at kalaunan ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno habang sumasapit ang gabi. Natutulog din ang mga manonood sa open air habang inaabangan nila ang panibagong araw ng panonood sa gulong na gumaganap ng may mga magic trick. Kinaumagahan, nagising si Robert at sinimulan ng kanyang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig mula sa isang kalapit na lawa. Nang matapos ito, nagulat ito nang makita ang isang kuneho sa malapit. Pagkatapos ay nagsimula itong manginig ng marahas at pinakawalan ang mga psychokinetic na kapangyarihan nito. Habang si Robert ay nakatuon sa kuneho, ang hayop ay sumabog sa mga piraso. Ang gawaing ito ng barbarismo ay nagpapasaya sa gulong at ipinagpapatuloy nito ang araw na masayang tumatahak sa disyerto. Samantala, ang accountant ay dumating sa site at natagpuan ang madla na natutulog sa disyerto. Bago sila gisingin, hinalungkat niya ang lugar at nagnakaw din ng pera mula sa dalawang natutulog na lalaki. Pagkatapos ay ginising niya ang mga manonood at sinabihan silang maghanda para sa pelikula. Ang ilang mga miyembro ng madla na nagpalipas ng gabi doon ay nagrereklamo tungkol sa kanilang gutom at gusto ng almusal. Ngunit hindi pinapansin ng accountant ang kanilang mga reklamo at hiniling sa kanila na kunin ang kanilang mga binocular sa halip dahil ang pelikula ay malapit nang maabot ang kasukdulan nito. Samantala, tinahak ni Robert ang bakanteng kalsada hanggang sa makita niya ang isang magandang babae na nagmamaneho. Sinubukan nitong gamitin ang kapangyarihan nito sa kanya ngunit nagawa lamang nitong ihinto ang kanyang sasakyan. Habang umiikot ang gulong patungo sa kanyang nakatigil na sasakyan, biglang dumaan ang isang truck at nasagasaan ito. Sinira nito ang koneksyon at pinahihintulutan na muling umandar ang kotse ng babae. Pagkatapos umalis ng magandang babae, ginamit ng galit na gulong ang mga kapangyarihan nito upang pasabugin ang isang uwak. Pagkatapos ay sinundan nito ang truck patungo sa isang gasolinahan kung saan sinusubukan ng driver na tumawag sa isang tao sa pamamagitan ng payphone. Di nagtagal, nagpa siya ang driver na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, ngunit napahinto lamang ng isang mahiwagang, nakatayong gulong. Maya-maya ay nagsimulang manginig si Robert at itinutok ang tingin nito sa driver ng truck. Inilabas nito ang lahat ng lakas niya, dahilan para sumabog ang ulo ng lalaki sa ilang piraso. Ang mga manonood na nanunood ng pelikula na ito ay natutuwa sa malagim na eksena dahil naniniwala silang lahat ito ay itinanghal.
Matapos maghiganti, dumating si Robert sa isang kalapit na bayan sa disyerto kung saan muli niyang nakita ang magandang babae. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at nag-check-in sa isang motel. Pagkatapos ay nakita ni Robert ang babae na naliligo sa shower sa isang bukas na pinto bago niya muling isara ang pinto. Kasunod nito, nagpahinga ang gulong sa katabi niyang silid. Nanunood rito ng mga palabas sa TV na parang tao at binabago ang mga channel gamit ang kapangyarihan nito bago tuluyang nakatulog sa kama. Patuloy na pinapanood ng mga manonood ang mga kaganapan na naniniwalang lahat sila ay bahagi ng pelikula. Nang maglaon, malalaman natin na ang accountant na nasa likod ng pelikula na ito ay nananatili rin sa parehong motel. Habang nililinis niya ang kanyang sapatos, makikita din natin ang isang buhay na pabo sa tabi niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang taong tinatawag niyang Master. Binigyan siya ng Master ng ilang mga order at ipinangako ng accountant na gagawin niya ito sa susunod na umaga. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang briefcase na puno ng mga armas at kinuha ang 2 matutulis na kutsilyo para ihanda ang pabo. Kinaumagahan, pumasok ang yaya ng motel sa kwartong tinutuluyan ni Robert. Napansin niya ang maputik na mga bakas ng gulong sa bedsheet at iniisip niya kung anong uri ng weirdo ang magdadala ng gulong sa silid. Pagkatapos ay nadiskubre niya si Robert sa shower at itinapon ito sa labas, iniisip na maaaring ginawan siya ng kalokohan ng bisita. Ngunit ikinagalit lamang nito ng gulong at gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang ulo. Di nagtagal, napansin ng anak ng may-ari ng motel na muling nabuhay si Robert at nakitang pumasok ito sa loob ng silid. Ikinagulat niya ito kaya mabilis niyang sinabi sa kanyang ama ang tungkol dito. Gayunpaman, ang huli ay hindi naniniwala sa kanya at iniisip na siya ay nambobola lang. Pagkatapos ay ipinadala niya ang bata upang kumuha ng mga pizza sa halip na istorbohin ng kanyang ama, kaya nagtungo siya sa kalsada upang kumuha ng pizza sakay ng bisikleta. Dumating din ang mga pulis upang imbestigahan ang pagpatay sa kasambahay. Samantala, ang accountant ay dumating sa site at ginising ang mga manonood sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng inihaw na pabo. Dahil hindi sila nakakain nitong nakaraang 2 araw, mabilis nilang nilamon ang pagkain. Gayunpaman, ang isang lalaking naka-wheelchair ay hindi makasali dahil sa kanyang kondisyon. Lumipat ang eksena sa kalsada kung saan dumating ang anak ng may-ari ng motel na may dalang mga pizza. Huminto siya sa harap ng isang patay na uwak, ang parehong pinasabog ni Robert noong isang araw. Pinulot niya ang bangkay at inilagay sa mga pizza, bumubulong na ito ang mga dagdag na toppings tulad ng gusto ng kanyang ama. Pagbalik sa motel, sinundan ni Robert ang kanyang crush sa swimming pool at sabik na pinapanood itong sumisid sa tubig. Nang matapos siyang magpahinga at umalis, tumalon din siya sa pool at nagpahinga sandali. Samantala, isang batang lalaki mula sa madla ang nagsimulang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Naniniwala ang kanyang ama na maaaring ito ay dahil sa masyadong mabilis na pagkain at tinitiyak sa kanya na ang sakit ay mawawala ng kusa. Gayunpaman, mas marami sa kanila ang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng karamdaman na ang ilan ay sumusuka pa nga. Ang lalaking naka-wheelchair, na hindi pa nakakain ng pabo, ay nagsabi na ang pagkain ay maaaring may lason dahil siya lamang ang walang sakit. Hindi nagtagal, nawalan ng malay ang lahat ng manonood, maliban sa naka-wheelchair, na nakaupo pa rin, ngunit lahat sila ay wala ng malay. Bumalik sa motel, ang mga opisyal ng pulisya kabilang si Sheriff Chad ay nag-iimbestiga sa malagim na pagpatay sa kasambahay. Sinubukan ng anak ng may-ari ng motel na kumbinsihin na buhay ang gulong dahil nakita niya itong pumasok sa silid kung saan natagpo ang patay ang kasambahay. Sa kasamaang palad, hindi sila naniniwala sa kanya at ang kanyang ama ay patuloy na pinapagalitan siya sa pagsasalita ng walang kwenta. Galit na galit ang kanyang tatay kaya ibinagsak pa niya ang gulong sa sahig at itinapon. Biglang tumunog ang alarma sa relo ng sheriff at inanunsyo niya na tapos na ang kanilang pag-aartista. Sinabihan niya ang may-ari ng motel na umuwi dahil natapos na nila ang kanilang bahagi sa pelikula. Sinabihan pa niya ang kanyang mga opisyal na itigil ang pagkilos at bumalik sa kanilang mga pamilya sa kanilang tunay na buhay. Pero tiniyak sa kanya ng mga nalilitong pulis na ito ang totoong buhay dahil may bangkay na nasa harap nila. Sumagot si Sheriff Chad sa pamamagitan ng paghiling sa isa sa mga opisyal na barilin siya. Nakapagtataka, hindi siya nasaktan ng putok ng baril dahil nakasuot siya ng bulletproof vest na may pekeng dugo. Si Chad ay patuloy na kinukumbinsi ang kanyang mga opisyal na ang buong sitwasyon ay peke at lahat sila ay makakauwi na. Nalilito pa rin ang mga pulis at tinanong siya tungkol sa bangkay ng dalaga at buong pagmamalaking sinabi ni Chad na bahagi rin ito ng pelikula.
Gayunpaman, kapag ang kasambahay, na walang ulo, ay hindi nagising kahit tapos na ang pelikula, kaya biglang nag-alala si Chad. Hinarap niya ang may-ari ng motel at inusisa siya tungkol sa relasyon nila ng kasambahay. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot si Robert ang gulong at pinasabog ang ulo ng may-ari ng motel dahil sa pagmamaltrato nito kanina. Nasaksihan ang kakilakilabot na pagpatay, sa wakas ay huminto si Sheriff Chad sa kanyang pag-arte at napagtanto na ito ang totoong buhay. Kinikilala din niya ang mga sinabi ng anak ng may-ari ng motel at napagtanto niya na ang gulong ay nasa isang killing spree. Di nagtagal, nilapitan niya ang kanyang mga opisyal at humingi ng paumanhin dahil masyado siyang nasabik sa pelikula. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang pulisya sa isang paghuli sa gulong. Samantala, si Robert ang gulong ay nakaharap sa isang salamin at sa wakas ay nakita ang kanyang refleksyon. Napagtanto niya na siya ay naging isang gulong, hindi isang tao, sa lahat ng oras na ito. Ang eksena ay lumipat sa wheelchair guy na siya lamang ang nabubuhay na nanonood ng pelikula. Habang siya ay abala sa pagsilip sa mga binocular, ang accountant ay nagdala sa kanya ng isang mesa ng mga lason na pagkain. Malalaman din natin na ang accountant ay nagnanais na patayin din siya at tapusin ang pelikula para sa kabutihan. Gayunpaman, ang taong may wheelchair ay tumangging kumain ng kahit ano at humiling na iwanan siyang mag-isa. Sinusubukan ng accountant na hikayatin siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Ibinunyag niya na nasiyahan siya sa pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang ulo gamit ang isang napakalaking bato. Habang inaalala ang kanyang mga nakaraang trauma, nagkamali ang accountant at kumain ng lason na pagkain at nauwi sa kanyang kamatayan gaya ng mga manunood. Ngunit ang taong naka-wheelchair ay hindi man lang nag-abala sa pagtulong dahil naniniwala siyang bahagi ito ng acting. Samantala, hinabol ng mga pulis si Robert sa kalsada at sa wakas ay nakatagpo siya ng face-to-face. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali habang ang malademonyong gulong ay nagsimulang mag-vibrate ng hindi mapigilan. Itinoon nito ang atensyon sa tenyente na nakaupo sa sasakyan ng pulis at walang awang pinasabog ang ulo nito. Matapos tumakas mula sa pulisya, nakasalubong ni Robert ang isang grupo ng mga tao na nagsusunog ng malaking tumpok ng mga gulong. Siya ay nagalit nang makita ang kanyang kauri na pinapatay sa isang kasuklam-suklam na paraan. Lumaktaw ang eksena sa loob ng 3 araw upang ihayag ang resulta ng isang pagpatay. Ang mga patay na katawan na walang ulo ay nakahandusay sa lahat ng dako sa mga lansangan at sa loob ng mga supermarket. Ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang paghahanap sa mamamatay tao na gulong hanggang sa wakas ay makita nila itong nanonood ng isang programa ng karera ng sasakyan sa isang bahay na pinatay ang mga nakatira. Si Sheriff Chad pagkatapos ay nagplano na patayin ang gulong ng tuluyan. Nagdala siya ng manikin na kahawig ng magandang babae kanina at nilagyan ito ng mga dinamita. Umaasa siyang kapag pinasabog ni Robert ang ulo ng manikin ay sasabog din ang dinamita at sisirain din siya. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Sheriff Chad sa magandang babae para akitin si Robert palabas ng bahay. Sa huli ay nagtagumpay sila sa paggawa nito ngunit nang sirain ng gulong ang ulo ng manikin, ang dinamita ay nabigong sumabog. Nagalit ng husto ang sheriff kaya nagpasya siyang kunin ang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pumasok siya sa bahay at pinatay si Robert gamit ang kanyang shotgun, pagkatapos ay ibinigay ang gulong sa taong may wheelchair na sabik na naghihintay sa pagtatapos ng pelikula. Paglabas pa lang ng sheriff at iba pang mga pulis sa lugar, may lumabas na tricycle mula sa bahay. Napagtanto ng taong may wheelchair na si Robert ay muling nagkatawang tao at humingi ng awa sa kanya. Tiniyak niya sa tricycle na nanunood lang siya at hindi isa sa mga karakter sa pelikula. Gayunpaman, hindi pinapansin ng tricycle ang kanyang pakiusap at pinatay pa rin siya, hindi lamang ang kanyang ulo kundi ang buong katawan sa ilang piraso. Ito ay nagpapahiwatig na si Robert ay naging mas makapangyarihan at mabangis. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang tricycle ay gumulong sa kalsada at muling binuhay ang isang hukbo ng mga gulong patungo sa Hollywood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.